Naririnig na naman ako mga kabayan na tayo may papakita naman kung sino masarap na luto ay tandaan niyo yung pinakita ko sa inyong gotong puil ng baka ay ariho yung mismong pinagbuntutan at ating kakalderitahin ngayon na nagpapainit tayo ng ating magic book na yaan. Mga kabayat, nilagyan natin ng karikit na mantika at tayo mag-uutay na magluto diyan. Dahil halbos na ho natin yung ating buntot ng baka. Ngayon wala tayong margarine kaya ang ginamit natin mismo ay butter. Abo, kung masarap na yung margarine, mas masarap ang butter, mga kabayan. Yes, mga papagayang kaldereta, lalo mga kalderetang baka. Yun nga, ngayon papakita ko sa inyo ay buntot. Yan how ating sasangkutsahin na ngayon diyan itong ating bawang na yan. Ay nako, hindi po pwedeng mawala. Marami-ramay para mas masarap yan. Para hindi rin tayo malapitan ng aswang. Ayun mga kabayan, kita nyo ba gaita? Sabi ko sa inyo, nung mabili ko yung buntot ng bakang pati yung puay. At talaga namang ako'y tuwan-tuwa. At ating gagawing kalderita ang itaw. Sinahog na rin natin yung siling yan, tsaka yung mga sibuyas, mga kabayan. Mga libis sibuyas, mga nasa sa 8 piraso yan. Siyempre. Pero hindi rin naman maganda pagka sobrang dami ng sibuyas na o-overpower na yung kabuuang flavor ng kaldereta. Yan o. Kailangan na yan o. Binabalanse din natin lahat yung ating mga ingredients. Ayan. Ito lang yung sinasangkot-sangkot yung papagayaan, mga kabayan. Kahit papagayaan, pwede rin mga kabayan. Tos marasipaw tawaran. Ito, atin lalagyan ngayon ng tuyo. Ayan. Mga 2 kutsara. Tapos natin. 2 kutsara pa ulit. Ayan. Siyempre, yan sa ating tuyong iyan. Hindi po pwede mawala. Itong ating oyster sauce yan. Mga 3 kutsara itong ating nilagay na oyster sauce. Pampalinamnam natin kahit hindi natin bitsinan. Talagang pampasarap yung oyster sauce na yan. Kaya kung mapapansin nyo, pag mga gayong luto ay hindi talaga nawawala ang oyster sauce. Isa pa baka may maghanap. Bakit walang oyster sauce? At ilalagay ng paminta, mga kalahating kutsaritang paminta. Itong ating pagkakalderetang ito. At masarap-sarap din pag maraming paminta. Mabango iyan, pamintang iyan. Iba din naman yung init na dinudulot niya kumpara sa sili na isinama na rin natin kanina. Ito, lalong hindi pwede mawala itong Worcestershire sauce na yaan, mga kabayan, sa 2. Yan ha, 2 kutsara at kalahati yung ating Worcestershire sauce na yan. Di ba pero yan ho, kung ano man brand ng inyong ibig, yung nakita ninyo, yun yung aking talagang nasanayan na at yun ang masarap. Ngayon, sasahog na natin itong ating buntot ng baka. Yan nga ho, naihalbos na yan ho, ng karikit naman hindi para malambot. Dahil siyempre, gusto ko maging lasa niyan ay mismong flavor ng ating kalderetang. Yan, yung manunuot na lasa nun. Kaya yan yung makunat pa, yung buntot natin iyan, mga kabayan. Diyan natin yan palalambutin sa mismong timpla ng kaldereta. Napakasarap naman ng kaldereta, di ba gahaw? Lalo yung kalderetang kambeng, yung mga pinakikita ko na rin sa inyo. May pakita na, ay nako, arihaw, ibang atake naman ang ginawa natin sa buntaut. Karaniwan ginagawa natin di mga kare-kare, bisa na inilalaga din. Ngayon, yung nagawa ko na rin balbakwa, ayan, ngayon, kaldereta naman, napakasarap daw sabi sa akin ni Kabayang Dan Paul, yung bilihan ko ng karning baka doon sa Old Public Market, Batangas City. Shoutout sa iyo, Kabayang Dan Paul. Kaya matapos ating halo-haloin, ating kukulubin at ang mabilis lumambot. Siyempre, hindi pa rin natin sinasabawan iyan. Mga kabayan, nahila natin ma-infuse yan. Ngayon pala natin siya sasabawan. Siyempre, marami-rami ang sabaw niyan. Makunat po iyan. Baka sabihin niyo, ginawa na sinigang. Hindi ha. Talagang diyan natin palalambutin yung ating buntaut ng baka oxtail, kaldereta, ay di bagahaw, mga kabayan. Subukan ninyo at sabi ko sa inyo, hindi ako mapapahiya sa inyo. Napakasarap, lalo yung mga gatil-gatil at saka yung ligat ng pinakabalat niyang buntot. Ako pa, ito na yung mga kabayan, napakasarap. Kulaw-kulaw, at nang yun mabilis bumulak. Ayan nga, bulak ng papagayaan. Siyempre, habang yung kinukulab natin, nalambot. Pero binabalik-balik din.
Baka naman yung ilalim ay nagtututaw, ay masama pagka tayo nasunugan, papait iyan, papakla, ay naku sayang. Oo mga kabayan. Ngayon, dahil yan ay mga pinagbuntutan natin naman mismong karne ng baka, lalagyan natin ng isang pirasong beef broth cube. Yan naman yung optional kung inyo lang i-bike, isamahan ninyo kung ayaw, hindi huwag. Ayan. Pero yung ang wala niya ay masarap na. Pag nilagyan ko pa, lalo na masarap yan. At ito, nilagyan na rin natin ng isa munang lata ng liver spread. Kung ano mang brand ang inyong hibig gamitin, pwede. Pero yun na yung nakasanayan ko. Hindi naman yung sponsor yan. Anong gagawin yan talagang ginagamit ko Opo. Yun. Ngayon, naglagay tayo ng karikit na pickle relish. Ayan mga kulang-kulang isang kutsarita at ayaw ko ng maasim na kaldereta. Ariho yung ating sistema ng kaldereta. Lalagyan natin ng mga isang kutsarang asukal iyan para may tamis ng pag-ibig. Siyempre naman. Hindi rin na maaaring mawala yung mga asukal na papagayon sa mga kaldereta para papagayon. Kung ano mang kaldereta, lagi masarap may asukal. Ngayon, lalagyan natin yan ng black caramel. Pampatingkad ng kulay. Yan wala naman yung amoy, wala din lasa yan. Talaga lang ang pampaganda at pampa-enticing ng kulay niyang ating kaldereta. Kung ano mga aking mga iba pang niluluto, ginagamitan ko niyan, ay pupwede naman. Para talagang kulay pa lamang ay pang-ulam na. Kulay pala ay panalo na. Yan. Ulaw, bulay, at siyempre, ating nga yung pinalalambot. Kalipas ulit ng mga 15 minutos, ibabalikin natin yan. Utay-utay na yung nalambot. Mapapasin ninyo, mga kabayan. At ito, ang sikreto ni kabayan sa kaldereta, queso de bola. Sinasabi ko sa inyo, mga kabayan, saan inyong magaya. At talagang panalong-panalo, ang linamnam at sarap niyan, mga kabayan. Kataong wala din naman akong cheddar cheese din kaya talagang purong queso de bola ang gagamitin natin yan. So, Marsipaw Tawaray, shout out sa ating mga kasagpid, mga kabayan natin din sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out sa inyo. Salamat sa inyo patuloy na pagsusuporta at panunuor ng ating mga videos. Sana makikishare din itong ating YouTube channel. Kita niyo magahaw, naglalapot-lapot na iyan, mga kabayan, ating kalderetang buntot ng baka. Oxtail kaldereta ni Sir Buyay. Sir Buyay, mga kabayan. Doon na naman ako naglalaway na agad. At ito, siyempre, wawagasan na natin ang lasa niyang ating kaldereta. Diyan sa pamamagitan ng liver spread na yan. Lahat na yan. So, gusto po. Papapakin na naman yung tiray. Daming-dami pa. Lagi diyan. Yan. Isagad mo na diyan. At ito talagang pampasarap lalo ng ating kalderetang iyan. Nagtira pa din talaga. May nakakayuto ako. Minauot-ot ng karikit habang nagluluto. Kasarap din naman yung liver spread. Yan may inilalapot pa rin yan. At maya-maya yan lalagyan pa rin naman natin ang mismong pampalapot natin. Malapit na sa katotohanan yan, mga kabayan. Yun, saktong-sakto din lang ang lambot yan. Ayaw ko din ng sobrang lambot. At ito, palalaputan na natin yung Skyflakes na yan. Pwede rin Magic Flakes. Kung ano mang brand ang inyong ibig, yan ang ginagamit natin. Pampalapot, dinudok-dok na natin dun habang nasa loob ng plastic ng balot. At yan di ating iyaandi yan. Aagagin natin diyan sa ating kalderetang bakang iyan at pampaganda ng consistency ng sarsa. Sabi ko sa inyo, marami-rami ang ating ginamit na tubig at para mas maraming sarsa. Dahil sarsa pa lamang ay ulam na. Makakalanta ka na yan kita niyo ba? Maganda ng inilapot yan habang may ilalapot pa yan habang nalamig kahit napatay na natin ang apoy ay may ilalapot pa yan. Kaya mahirap din naman ang sobrang lapaw at hindi naman yan lumay. Syempre. Yan luto na yung kaldereta natin ang inala natin ng karikit na papagayan. At yan na nga. Sauce, Marsipaw, kita nyo bagang itsura. Very enticing. At ating lalantakan na yung ating oxtail kalderetang iyan. Kalderetang buntot ng baka. Maraming salamat sa inyong panunor, mga kabayan. Sana abangan nyo pa rin ang ating mga susunod na videos. Mabuhay tayong lahat. God bless!